kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Pagkakarga ng langis sa Unha-3 rocket ng North Korea, tinatapos na para sa inaasahang pagpapalipad nito anumang oras mula bukas hanggang Lunes. Mga mangingisda sa Cagayan at Aurora nangangamba sa kanilang kabuhayan sa gitna ng pagbabawal sa kanilang pumalaot. Mga quick response and recovery team pinakalat na sa Bicol Region bilang paghahanda sa posibleng pagbagsak ng debris ng rockets. Pilipinas at China naghain ng diplomatic protest laban sa isa't isa. Bunsod ng standoff sa pinagagawang Scarborough Shoal. Tensyon, nag-ugat ng sitahin ng Philippine Navy ang 8 Chinese vessel na nabuking na puno ng corals at mga pating. Kilos protesta kontra sa paghuhugot ng puno ng SM Baguio para bigyan daan ang pagpapatayo ng parking lot. Tuloy pa rin sa kabila ng desisyon ng mall na pansamantalang itigil ang earthballing. Operasyon kontra kuto sa Barangay 177 sa Caloocan, tampok sa Barangay Saksi. At mga Pilipinang beauty queen, ano kaya ang masasabi sa desisyon ng Miss Universe na tumanggap ng mga transgender candidate? Saksi. Nakaantabay na ngayon ang buong mundo sa pagpalipad ng long-range rocket ng North Korea. Ano bang oras simula bukas hanggang sa Lunes? Dahil posibleng mabagsakan ng debris ang Pilipinas, kasado na po ang ipatutupad na no-fly, no-fishing at no-sailing zones sa iba't ibang probinsya. Narito po ang report. Kapag natapos na ang pagkakarga ng langis sa Unha-3 long-range rocket ng North Korea, all systems go na ang paglulunsad nito sa kalawakan anumang oras mula bukas hanggang Lunes. Kahit iginigiit ng North Korea na layo nitong maglagay ng weather satellite sa kalawakan, naniniwala ang Amerika, South Korea at Japan na ballistic missile test talaga ang pakay ng North Korea na labag sa naging desisyon ng UN Security Council. This launch will give credence to the view that North Korean leaders see improved relations with the outside world as a threat to the existence of their system. Ang Japan, inihanda ng truck-truck ng Patriot Advanced Capability 3 o PAC-3 ground-based interceptors na sasangga sa North Korean rocket o anumang bahagi nito oras na lumapit ito sa kanilang teritoryo. Kasabay nito, puspusan na ang drills para masubok ang kanilang public broadcasting warning system. Ayon sa isang miyembro ng Philippine Astronomical Society, 3 hanggang 5 minuto matapos ang launch ay hihiwalay na ang unang booster ng rocket. At makalipas ang 1 oras ay babagsak sa dagat malapit sa South Korea. Makalipas naman ang 3 hanggang 4 na minuto mula sa pagkalas ng unang booster, saka naman hihiwalay ang ikalawang booster na inaasahang babagsak sa Philippine Sea sa loob ng 3 hanggang 4 na oras. Kaya mahaba-haba raw ang magiging pagbabantay ng NDRRMC. Kung hindi ito 6 o'clock at umabot ng alas 10, so mag-extend tayo ng another 4-5 hours. 5 milya kada segundo ang bilis ng pagbulusok ng mga debris nito. Gayunman, posible raw na hindi magkapira-piraso ang babagsak na debris. Nasa atmosphere pa rin siya, pero hindi pa doon sa mismo sa zero G. Zero G? Oo, sa zero G. So kailangan mag zero G para... Mas malakas, pagbalik niya sa Earth atmosphere, mas matindi yung pagbulusok niya. Sinimulan na ang sweeping operation sa 590 square mile exclusion area sa eastern seaboard ng Luzon para matiyak na walang mangingisda o maglalayag doon simula bukas. Simula na rin bukas ang rerouting ng aabot sa 20 flights ng mga airline na bumibiyahe sa Pilipinas. Bagamat hahaba ng 10 hanggang 2 minuto ang biyahe ng mga ito, mananatiling normal daw ang operasyon ng mga paliparan sa bansa. Para sa Saksi, Trisha Zafra, nag-uulat. Sa Aurora, magagamit sana sa pagmonitor ng babagsak na bahagi ng rocket ang Doppler radar ng Pag-asa. Ang problema, under maintenance ito. Ilang mangingisda naman ang naghabol sa kanilang huli bago limitahan ang kanilang pagpalaot. Live mula sa Baler, Aurora, saksi si Sandra Aguinaldo. Sandra.
Ilan sa mga mangingisda, Iga, na nakausap natin kanina ay nagsabi na susunod naman sila sa utos ng gobyerno na huwag muna sila mangisda. Pero nanawagan din sila ng tulong mula sa gobyerno dahil ilang araw daw silang mawawala ng kabuhayan. Doble kayod ang mga kalalakihang ito sa pagdaladlad ng kanilang lambat sa pag-asang makahuli ng isdang kapaghahatian. Bukas kasi, hindi na sila makapangingisda malayo sa Pangpang. Magpapalaot ba kayo bukas? Hindi po. Magkikisa lang po muna kasi naman po madisgrasya kami sa laot. Pero si Rogelio apektado na wala pa man ang no fishing policy. Kahit konti pang huli, bumalik siya agad kanina matapos sumalaot. Sa takot sa nabalita ang posibleng pagbagsak ng debris ng rocket ng North Korea. May Doppler radar ang Pag-asa sa Baler, Aurora na magagamit sana sa pag-monitor ng babagsak na debris. Ang problema, ayon sa Pag-asa, under maintenance ito kaya di magagamit. Kapalit ng pag-iingat at di pagpalaot sa loob ng 5 araw, nag-aalala ang mga taga rito kung anong makakain nila. Wala namang makakapigil doon, kaya lang sana protektahan tayo ng gobyerno. Dapat may isang tawag doon, pamalit man lang, tulong ng gobyerno sa amin. Binabantayan naman ng lokal na pamahalaan ang bunganga ng Tibag River na entry and exit point ng mga mangingisda ng Baler papunta sa Pacific Ocean. Nakaparada na ang mga fishing boat malapit dito. At sa di kalayuan, ang 2 speedboat ng local government na harang sa mga maglalayag bukas nang nagpas 10 kilometro mula sa baybayin. Hindi natin alam kung may masaktan, ang medisina natin ay nakahanda. So we always preposition our transportation, our medicine, at yung evacuation center ng mga tao. Na rin ng relief goods ng local government. Naghahanda na rin ng relief goods ng local government sakaling kakailanganin ito at gayon din ay nagpasabi na po sila na hindi naman daw nila talaga ganap na pagbabawalan yung mga tao. Pagkatapos daw nung 6 a.m. to 12 noon notice ay papayagan nilang mangisda malapit sa Pangpang ang mga mangingisda dito sa Baler. Live mula dito sa Baler, Aurora, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Nangangamba naman ang mga fishing community sa Santa Ana, Cagayan sa posibleng epekto sa supply ng pagkain ng ipapatupad na no fishing zone. At live mula sa Cagayan, saksi si Joseph Moro. Joseph? Vicky, simula bukas ay limitado na ang pangingisda dito sa ilang mga baybayin ng Cagayan kasama na dito sa Santa Ana, no? Pero tanong ng mga mangingisda na nakausap natin ano daw yung kakainin ng kanilang pamilya kung hindi sila papalaot? Payak na pamumuhay ang nasaksihan ko rito sa Santa Ana, Cagayan. Kontento sa pagtatampisaw sa dagat ang ilang bata habang ang isang ito ay himik na gumagawa ng mga kwintas na shells para ibenta sa bayan. Pero ngayon, may bagabag daw na nararamdaman ng ilan. Andito tayo ngayon sa may Santa Ana, Cagayan. Literal nasa tuktok tayo ng Pilipinas ngayon sa dulong bahagi sa norte ng ating bansa. Karamihan dito sa mga nakatira dito sa bahaging ito ng Santa Ana, mga mangingisda. Kaya nga lamang, yung Santa Ana ay bahagi ng no fishing zone na ipapatupad simula April 12 hanggang 16. Ako si Joseph sa GMA. Pasensya na sa abala. Kwento nila sa akin na balitaan na nila ang posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket na pakakawala ng North Korea bukas hanggang sa Lunes. Batid na rin daw nila ang babalang huwag muna silang maglalabas. Ano mong pakiramdam nyo kung marinig nyo na yung ganun? Siyempre natatakot pag dito buti kung mga matatanda lang ang yung mga bata madadamay. Sabi naman po sa dagat naman. Ay sa dagat pala pabagsak. Pag sa dagat, mas kayang kampanday. Oo. Anong sabi daw sa inyo? Hindi po, mag-ano na lang daw po yung parang magbantay-bantay na lang daw po. May awa naman po ang Diyos eh. Pero ang lalong mahirap daw ay ang 5 araw na limitadong pangingisda. Ang tanong ngayon, paano itong hanap buhay namin sa dagat lang? Paano namin mabuhay ang pamilya namin kung mag-standby kami halos 1 linggo? So, sa 12 and 16 maglalayag pa rin kayo? May posibilidad kasi baka bukas naka-schedule na kami yung palaot kami. Kung tutuusin raw, sa hirap daw ng buhay nila rito, wala na raw marahil silang dapat pang katakutan. Bakit dito pa ipinabagsak sa bansang napakalit na bansa? Anong reason nila? Pero paano naman daw ang mga bata tulad ng sanggol na ito na ipinanganak 3 oras lamang bago kami dumating? Isang buhay na aasa rin sa biyaya ng dagat.
kaya ganoon na lamang ang pag-aalala ng maraming mangingisda. Pero ang pagkausap lang namin na kaming mga nangingisda dito na maralita, kung yung 4 na araw na yon, saan kami kukuha ng kakainin naman namin? Kung maaari, wag mo nang maglayag o kaya mag-ingat kung maglayag man. Sir, pwede po or hindi? Ayun po, sa mga malapit lang po siguro pwede dito sa isla. Pero sa mga malalayo siguro, yun ang i-advisein natin na hindi pwede. Vicky, bagaman walang kakayanan ng ating gobyerno na matrack down yung trajectory kung masundan yung rocket galing sa North Korea, ayon naman sa NDRRMC ay 3 bansa magbibigay sa atin ng coordinates ng rocket na yan na manggagaling sa North Korea. At mula doon ay meron tayong 3 hanggang 4 na oras bago makarating ito sa ating bansa. Ang yun sa NDRRMC ay sapat na panahon ito para makapagpalabas sila ng mga public advisories. Live mula rito sa Santa Ana, Cagayan, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Pinakalat na sa ilang lugar sa Bicol Region ang mga Quick Response and Recovery Team na naatasang mag-recover ng debris ng rocket. Live mula sa Legazpi City, Albay, saksi si Marisol Abduraman. Marisol. Arnold, tumulak na nga sa iba't ibang lugar dito sa Bicol ang Quick Response and Recovery Team na naatasang mag-recover sa mga debris kung sakaling nga may babagsak dito sa rehiyon. Bitbit ang kanilang mga gamit. Pumalaot ng Quick Response and Recovery Team na ito pasado alas 4 ng hapon kanina. Ang destinasyon, Catanduanes, isa sa mga probinsya ng posibleng bagsakan ng mga debris kapag lumihis ang direksyon ng rocket ng North Korea sa pagdaan nito sa silangan ng Pilipinas. Mananatili ang Quick Response and Recovery Team na ito sa Vira, Catanduanes hanggang matapos ang rocket launch. Bago nito, ipinagmalaki ng Office of Civil Defense ang mga CBRN o Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Suit and Special Rescue Unit ng BFP na kakailanganin sakaling may nuclear material ang rocket. Purpose of this suit is yung to avoid them from contamination from any harmful chemicals. Dito sila magbe-breathe. So dito papasok yung hangin and then if ever yung hangin is contaminated, ito ang i-filter niya ito. Hindi kasama ang Catanduanes sa no-fly, no-fishing at no-sailing zone. Pero sa araw mismo ng rocket launch, alinsunod sa gagawing abiso ng North Korea, ipagpabawal na ang paglalayag. To assure the public, there are no communities directly affected. We are just here to prepare and be ready to respond in case na merong overshoot. Pero sa Pulilio Island sa Quezon, bawal ng mangisda mula bukas kaya maraming bangka ang pansamantalang itinabi. Gayunman, may ilan pa rin daw ang nagbabalang pumalaot. Arnold, bagamat wala namang advisory ang Office of Civil Defense ito nga sa Bicol na nagbabawal nga sa paglalayag maliban na lamang sa mismong araw ng rocket launch, meron naman daw otoridad ang mga local chief executive na magpatupad ng anumang panuntunan na sa tingin nila ay makabubuti para sa kanilang nasasakupan. Samantala, Arnold, itong ang sinasabi pa rin nilang pagmomonitor nila, hindi na lamang ito gagawin nga sa mga nabanggit nating mga probinsya ng mga karaan, kundi magpapatrolya na rin po sila sa seaboard nga dito pa rin sa Bicol. Live mula rito sa Legazpi, Albay, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.